before po ng high school ako, medyo girly po yung style ko. I got to see more styles na I saw as something that would show more of my personality. So parang mga ganitong damit po yung binibili ko. One thing na napapansin ko po ngayon sa Ukay-Ukay stores is parang tumataas po yung presyo niya. I think this was for 400 pesos. So parang yung factor of affordability, parang nawawala na siya for the students, especially because it's being seen as a trend na din ngayon. Malaki yung factor ng style sa pagpili ng clothes when it comes to buying from ukay stores. So parang yung diskarte din po doon nakikita na, magaling silang maghanap ng mga damit, galing sa mga ukay-ukay. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, I am Ryan Martha Saavedra, a college student and an ukay-ukay consumer. Nasabi niyo po na kayo po is isang ukay-ukay consumer po, no? Puwede niyo po ba makuwento po sa'min kung, paano kayo nag-start na maging interested sa mga clothes from ukay-ukay and how long have you been into ukay-ukay? Okay, so I started purchasing clothes from ukay stores back when I was in high school. Kasi nagkaroon po ng dress code yung school po namin after the pandemic. And napansin ko po na wala po sa wardrobe ko yung dress code na hinihingi nila. Kaya I asked my mother if we could buy clothes somewhere. Pero parang sa akin naging challenge na yung mindset na I wanted to not really spend that much money from the malls. Kaya yung naging suggestion ng mother ko was to purchase clothes from ukay stores. So yung nag-introduce po talaga sa akin sa mga ukay-ukay is yung mother ko po. And ever since then, parang nakita ko na hindi masyadong mahal yung mga damit na tinitinda po sa mga ukay stores. Tapos nakita ko po na very varied yung selection nila ng clothes. Kaya parang naging mas interested ako sa pagbili ng clothes from ukay-ukay compared sa mga damit po sa mall. Then since then, parang naging malaking part na siya din ng lifestyle mo na kapag may gusto kang damit 'no, parang sa ukay mo na siya gustong bilhin. Opo, Kasi nga aside from affordable, marami kang options 'no, na opo. puwedeng mapili. So, ayan nabanggit mo naman na majority din ng mga damit mo or nasa wardrobe mo is galing talaga siya sa ukay-ukay. So, looking back from your yun nga, yung nakuwento mo sa'min na gano'n yung naging inspiration mo kung bakit mas gusto mo ng bumili ngayon sa ukay. Ano yung turning point mo na masasabi mo na parang hindi na lang siya occasional shopping, pero dun na yung parang first choice mo na 'pag may gusto kang damit, yun na yung bibilhin mo? Siguro yung naging turning point ko was when, like, as I grew older, parang gusto kong mas varied yung style ko. And napansin ko po na mas ma-achieve ko yun if I were in an ukay-ukay store compared sa mall. Kasi, ayun nga, marami yung selection of items doon. And hindi siya masyadong mahal. So, parang all-in-one store, may diverse selection na ako. So, like, in a short period of time, I'm sure na may mapipili akong mga damit na magiging bet ko sa style ko. And ever since then, like since high school, sa ukay-ukay talaga ako pumupunta. Every time may need po akong damit or may kailangan po akong bilhin na damit. Since ayun nga po, yung diversity and yung affordability po ng ukay-ukay for me as a student. Since yun po yung factors na nag affect on my decision making whenever I buy clothes po. Puwede mo i-describe sa'min kung ano yung usual style mo or baka meron kang samples diyan na from ukay na puwede mong masabi sa'min na yung quality talaga tsaka affordability is yung nagbigay sa'yo ng reason bakit mo binili yung mga items? Okay. So, before po ng high school ako, medyo girly po yung style ko. Pero ever since parang nung pumunta ako dito sa Manila, I got to see more styles na I saw as something that would show more of my personality. So, parang mga ganitong damit po yung binibili ko. And, pero hindi ko po 'to binili dito sa Manila, binili ko po 'to sa province ko po, sa Tacloban. And unfortunately, one thing na napapansin ko po ngayon sa ukay-ukay stores is parang tumataas po yung presyo niya. And since I could say parang okey lang naman yung quality niya, I think this was for 400 pesos. Pero parang napapansin ko na po ngayon na since paparami na po yung bumibili sa mga ukay-ukay, parang tinataas na din yung presyo. So parang yung
factor of affordability, parang nawawala na siya for the students, especially because it's being seen as a trend na din ngayon, yung pagbili sa ukay. So, isa din po 'to sa usually na ginagamit ko. Purchase ko po 'to sa I think dito sa Manila, sa may Tayuman Station, malapit sa Tayuman Station. And eto rin po, sa Tacloban din ko po 'to nabili, ayan. So yes, parang, every time pumupunta po ako sa ukay, yung iniisip ko po is, bet parang bet ko po ba yung style niya. Pero, ngayon, I became less impulsive na po since pinag-iisipan ko po talaga if bet ko lang ba yung style na 'to or will I use it like in the long run or in the future, especially with the quality ng clothes na sine-sell po sa mga ukay stores. Siguro kaya din nagmamahal yung price ng mga ukay items. Feeling ko kasi dahil din sa competition Opo, na marami na rin nasabi mo rin naman na trend na siya 'no. So, marami kasing nag-a-argue na maraming mga influencers ngayon and even yung mga, younger generation na mas okey na sa kanila na mag-ukay. Yung iba pa nga parang ginagawa din siyang content or series, 'di ba? Ginagawa na siya ng content sa TikTok or any social media platforms. Pero do you think it defeats the purpose na pagbili sa ukay? Tapos yun nga nasabi mo na nagmamahal na rin siya and at the same time mas malaki na rin yung competition kahit sa consumer and even dun sa mga nagtitinda. So do you think it defeats the purpose na yung ukay is dati affordable siya, tapos mas accessible siya, and ngayon dahil sa current trend, parang bumibili na lang din yung tao for the sake of content or dahil dun sa market competition? hmm. I do think that it defeats the purpose. Hindi ko po talaga alam kung ano yung naging, like, main purpose ng ukay, like kung ano yung naging origin niya on why it became a thing in the first place. But I'm sure na factor din yun yung affordability for those who cannot afford clothes from the malls. And ngayon, nakikita ko po na maraming mga influencers yung gumagawa ng mga hauls ng mga damit nila. And minsan napapaisip po ako like, do they only do this for content or do they really use these clothes ba talaga? And a part of me thinks na parang nasasayangan ako for those who really need to buy clothes from ukay-ukay. Kasi ayun nga yung like affordable siya. Pero the fact na paparami na ngayon yung consumers ng ukay, parang yung opportunity na yun, it's being taken away from those who truly need, clothes that are being bought at a lower price po. Kasi usually yung market talaga ng ukay, yun nga, katulad ng mga students Op na di pa nila afford yung talagang full price galing sa malls. Yung mga tricycle drivers, di ba? Minsan nagsho-shop din sila doon ng yung mga long sleeves, Opo. ganyan, mga jogger pants. Then, sa tingin mo ba, nung time na, dati kasi kinakahiya no, kapag galing sa ukay, hindi sinasabi. Kaya nga hindi rin masyado dati na kilala yung pagbili ng damit sa ukay. Pero ngayon kasi, parang nagkaroon ng sudden shift na ngayon mas may honor or parang ano na yung tao kapag sinasabi na, "Uy, ang ganda ng outfit mo." Tapos sasabihin mo na, "Galing lang yan sa ukay." So parang, Opo. ano sa tingin mo yung naging reason ba't nagkaroon din ng cultural shift na dati kinakahiya siya? Tapos ngayon, mas okay yung tao na pag yung damit nila or yung sense of fashion nila is galing sa ukay. Siguro I think it's because malaki yung factor ng style sa pagpili ng clothes when it comes to buying from ukay stores. Parang mas nakakapag-experiment sila doon and the fact that they could do it in like a less expensive price shows yung creativity din nila po. So parang yung diskarte din po dun nakikita na, magaling silang maghanap ng mga damit galing sa mga ukay-ukay. So it's something that I see can be something that you can be proud of. Like, I was able to create this outfit from affordable pieces of clothing from ukay and pinaghirapan kong maghanap ng mga damit na 'to. And I think that's one of the reasons why parang pinagmamalaki na ngayon yung pagbili ng mga damit from ukay-ukays. Parang yun din yung sinasabi nila na ano 'no, yung parang thrill din na to find hidden gems, 'di ba? Opo. Yun yung tawag sa paghahanap sa ukay. So, yun nga nagbago na yung perception, nagkaroon na din ng cultural shift when it comes to, yun nga pagbili sa ukay-ukay. Based on your experience 'no, kasi since regular consumer ka talaga ng mga damit from ukay, ano yung parang difference na nakita mo from clothes na galing sa ukay-ukay and yung mga clothes na nakikita natin ngayon sa mga malls? One of the main
like parang identifiable factors for me if ukay yung damit or if galing sa mall siya is undeniably the quality. Kasi napansin ko po sa ukay kahit maganda po yung damit, like parang may risk dun na may stain siya or may torn yung, pagka-sew niya. So, there's this risk pa rin when purchasing products from ukay, like you need to ensure na it can still be usable, in the long run. And compared po sa mall, of course, mas maganda yung quality dun kasi, mas nababantayan siya ng mga stores compared sa ukay na usually by bulk siya. So, it isn't really being monitored ng mga nagtitinda doon, parang dine-display lang po siya. So, ayun po, yung quality po yung, nagiging identifiable factor between clothes that are bought from the mall and clothes that are bought from ukay-ukay stores po. Pero have you experienced ba na nakakita ka ng something from the ukay na goods talaga yung quality niya compared sa mall? Kasi parang may argument din ngayon na yung mga kilala natin na mga fashion brands, clothing brands, parang nagiging similar na parang nagiging similar na rin yung type of fabric na ginagamit nila. And maraming nakakapansin na parang mas nagdi-deplete na yung quality ng mga clothes ngayon compared before. Mm. Okey, may nakita po akong documentary regarding this. It's about fast fashion po. Parang kinumpare po ng commentator yung damit from the present and from the past, wherein, mas mahal yung ay, tama ba? Parang mas mahal po yung mga damit from the past and it's because they really value the quality ng fabric and they really take the time to think about, the styling of the clothing. Like parang mas marami po yung effort na nila sa mga damit noon. Kaya mas maganda yung quality and mas mataas po yung value niya. And then ngayon napansin ko po na, a lot of brands would rather follow the trend. Wherein parang pinagmamadali nila yung pag-produce or pag-manufacture ng damit that is aligned sa mga trends ngayon. And one unfortunate thing about trends is that hindi po siya nagtatagal. So, once mag-stop po yung trend na yun, yung mga damit na na-manufacture nila, sure kahit mabili po siya ng mga consumers, it will come to a point wherein hindi na po nila yun gagamitin. So, ayun po, yung nakikita ko po ngayon is that before, mas binibigyan nila ng ah, effort and thought yung pag-manufacture ng damit. Tapos ngayon naman, it's for the sake of profit na lang po yung nakikita ko. Kaya na, due to the fact na they want to keep up with the trends, like yung pagiging fast-paced ng trends, doon po naaapektuhan yung quality po ng products nila. So yes po, parang mas vina-value po nila yun, yung, pag-earn po ng money compared sa pag-sell po ng clothes na deserve po ng mga tao na maganda po yung quality. Tsaka yung mga micro trends kasi talaga like ngayon 'di ba parang uso ngayon mga polka dots, Oh, mga ribbons, ta's parang tina-try pa nila yun i-categorize into different kinds of yung mga aesthetic para magkaroon ng something like a personality yung isang tao. Pero opo. yun nga, yung micro trends kasi sobrang bilis niyang magbago. So, yun na nabanggit mo na rin naman yung fast fashion. So, majority of these clothes na hindi nabibili tapos lumipas na yung trends, usually nag-e-end up talaga siya sa mga landfills. So, yun nabanggit mo naman na yung fast fashion. So, based on your experience and knowledge din naman, do you think parang concerning ba siya na environmental issue as for now? Yeah, I believe it is. I think it really is it's a big issue. Kasi nakita ko po rin yun, sa documentary na yun, nakita ko rin po na, nakikita na po ng satellites from space, yung parang landfill puno ng mga textile wastes and that shows yung extent ng, clothes na dini-discard na po ng mga, factories ngayon and the fact na may pollution na po tayo, mas nakakapag-contribute po yung fashion industry to that, which is a really unfortunate thing po. Do you think yung accountability ba nun na, yun nga, alam naman natin na yung fast fashion is a very concerning environmental issue na siya ngayon. Do you think the accountability is more on the producers ba ng mga micro trends na mga damit na nakikita natin sa mga mall and fast fashion brands? Or may accountability din ba yung mga consumers na, 'di ba, pag nag-release ng mga new collection which happens parang minsan every month, every week may bagong trend na mga damit.
So, yung accountability ba is more on the producers or the consumers themselves din? Of course, hindi po matatanggal sa picture yung producers since sila po yung, gumagawa po ng damit. But I do believe na may accountability po dapat yung consumers. Kasi of course, if walang demand po, then walang supply po na mapo-produce. So I believe na yung consumers po, it's their responsibility to really think about what they purchase and if it's really something na gagamitan nila in the long run. Kasi if bumili po sila ng mga damit, according to the trends, sure, like, for a short period of time, they would feel happy about it. Pero once hindi na po nila gagamitin yung damit, then it would just end up in their closet or, in the long run, baka sa mga landfills po. And ayun po, that's why I believe na dapat may accountability din po yung consumers when it comes to, yung waste na napo-produce po from the fashion industry or from the textile industry. Kasi if hindi po nila hinihingi yung mga damit na 'to, eh, what is the reason for the, manufacturers to create such clothes? 'Di ba may mga tao kasi ngayon na bumibili na lang sila sa ukay not because they really need it or they will use it. Yung iba, binibili nila kasi 'di ba nakita nila na, "Uy, trending 'to," or ano, or gagawan ko ng content 'to, yung mga ukay hauls. But hindi naman talaga nila nagagamit. So, yung mga damit na 'to na binili din nila sa ukay, it ends up din sa mga landfills. So, do you think mas sustainable pa rin ba na bumili sa ukay or sa mga fast fashion brands? I don't think it's sustainable na po. Kasi ayun po, yung nagiging outcome po is whenever we buy clothes for the sake of following trends, yung nangyayari is that after a while, we would just discard it and it would end up in like landfills, or sometimes it would just end up in our closets getting unused. And it's also parang a lost opportunity for those who really want to use clothes like those and for those who really need clothes na mga nabili mo na, pero in the long run hindi mo na siya nagamit. And isa pa sa parang pinaka-controversial take sa ukay or sa clothing industry in general, aside from fast fashion, is that yung ukay kasi sa Pilipinas, yung pag-import ng mga used clothing for commercial use, lalo na mga in bulks, technically ano talaga siya, technically bawal siya. And nasa Republic Act talaga siya na bawal siyang ipasok sa Pilipinas yung mga bulk used clothing. So, are you aware with this Republic Act? Should I say it? No? No po, I'm not aware po regarding that na, there's I'm not aware that there's a Republic Act regarding that po and that, yung pag-sell po ng mga damit through ukay stores is unregulated. Hindi pa ako aware regarding that. However, parang may gray area pa kasi siya ngayon na yung ibang nag import ng mga used clothing, which is yun yung nakikita natin ngayon sa mga usual na mga ukay-ukay stores na nakikita natin. Hindi siya na hindi siya nache-check as for commercial use but for personal use kaya nakakapasok siya sa bansa natin. Pero if ever man na maipatupad yung batas na yun nga ba, magiging strict na talaga sila sa pagpapapasok ng mga clothes na technically smuggled siya, kasi illegal talaga siya na ipasok sa Pilipinas. So do you think na kapag naging stricter yung batas natin when it comes to this type of regulation, sa tingin mo maaapektuhan ba yung lifestyle mo and yung choice mo na bumili sa ukay-ukay? For me, sa'kin kasi I control myself whenever I buy na sa mga ukay-ukay stores. But I think yung mga maaapektuhan dito are those who really purchase clothes like on a certain budget, and to those who rely on selling sa mga ukay-ukay stores as their livelihood. So for me, I don't think it's going to be a really big problem kasi I'm privileged enough to find other ways to purchase more clothes. But of course, it's also not right for us to turn a blind eye to those who really need clothes at a lower price and to those who rely sa ukay-ukay as their livelihood. Marami rin kasing marami na rin kasi talagang mga tao ngayon na nagte-turn na rin sa pagbebenta ng mga ukay-ukay pieces as their form of livelihood. Kahit hindi nga sa mga ukay-ukay stores 'no, kahit yun sa mga nakikita natin sa mga social media platforms, yung mga Oh. nagla-live sa TikTok or parang nag-add ng mga pre-love items sa Instagram, yung mga gano'ng type of business. So, may mga tao din kasi nagsasabi na yung presyo ng ukay is mura talaga siya. Aside from mura, 'pag magaling ka talagang maghanap, 'di ba, makakakuha ka talaga ng quality pieces. But,
ang isa sa mga argument din na very, controversial ngayon about sa ukay-ukay, maraming mga taong bumibili ng ukay-ukay mainly because of the price, alam naman natin 'yun. But marami din nagsasabi na one thing na we should do is to support the local garment industry, which is alam din naman natin na yung mga locally produced na mga damit, very pricey talaga siya and hindi siya afford ng yung mga normal na Filipinos. And for sure, clothing is not necessarily yung ano talaga nila eh, yung pinaka-main priority nila. Considering din yung income nila. So, ano sa tingin mo yung way para matimbang natin na pwede tayong bumili sa ukay but at the same time, pwede rin nating i-strengthen yung support natin when it comes to the local garment industry? I think for that, kailangan ng support from like the government in regards to that. Kasi of course, tayong mga mamimili, we purchase clothes that we can buy, especially because nowadays yung priority natin, it's not on how we look, but it's also on how we live. Like with like the rising inflation, yung nagiging priority natin is yung pagkain, pati yung electricity tumataas na rin. So I wouldn't blame people if they would turn sa pagbili from if they would turn to buying clothes sa mga ukay stores in comparison sa clothes from the local garment industry. Kasi of course, it take I do know na yung mga may mga business sa local sa local garment industry, they really take the time and the effort to produce quality products. And it is their right to earn that much. And unfortunately, right now, karamihan sa atin, we don't have that amount of money to show to purchase their products as our way of supporting them. But I believe as consumers, one thing that we can do is to support them through like increasing their visibility, especially because social media is prevalent na nowadays. So I believe that's one thing that we can do that is actionable if yung problem natin is yung pera. But for those na may kaya naman, they can support them through purchasing their products. But aside from that, I think that there's a role din galing sa government to support people na uh, na may na nasa local, and it's also to increase their fundings, ganon. Yan yung naiisip kong pwedeng gawin. Kasi sa atin, we're doing what we can, and it's also our right to ask for help from our government in regards to those situations po. And since nasabi mo naman na long time ukay-ukay consumer ka na talaga 'no, paano mo magagamit din yung experience mo na bumibili ka sa ukay to remind people kung ano yung mga ways na they can address na meron talagang fast fashion or environmental problem na ine-encounter tayo ngayon? I think one way that we can do to address is we need to stop and think whenever we see clothes sa ukay. Even if affordable siya, even if para sa'yo cheap siya, we need to stop and think if ever, and like parang evaluate if we're going to use that clothing for a long time. Kasi I used to experience yung feeling na makakita ako ng clothing na for 50 pesos lang, and para sa'kin, "Hala, sayang kung hindi ko 'yan mabili." So, bibilhin ko siya. Pero pagdating ko sa bahay, hindi ko naman siya gagamitin. So, parang sayang lang, and there are people out there who would have bought that and would have used that for a long time. So, ngayon as a consumer sa ukay-ukay, yung ginagawa ko is that pinag-iisipan ko talaga if yung damit na 'to binibili ko lang ba because it's cheap, or binibili ko lang, or kung binibili ko ba siya because I will use it, or is it because I need it, or is it because I want it? And it's something intrinsic na po na pag-iisipan ko po if internally, is this something that I want? Is this something that I need? Without thinking about the price, without thinking about if ever I am following the trends. And I think that's one way na that's like a mindset that I think could be applied sa mga consumers like me, na parang dapat we should stop ourselves from being impulsive
just to purchase something because it's not expensive, or just to purchase something because it's within the trends. We need to stop being impulsive and to really think if it's something that we want or something that we need. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!